Isang maulang araw po sa ating lahat. Pinakbit at pritong isda naman ang ating lulutuin ngayon. Hindi nga ho kagandahan ang araw natin ngayon dahil maulan na naman dito sa atin. Ngayong araw nga ho ay tuturuan ko naman kayo kung paano magluto ng pinakbit na napakasustansya sa daming gulay na kasama. Yun ho ang aking nakasanayan tuwing nauwi din sa probinsya ang magtingin sa rep kung ano yung available na gulay at yun ang pagsasama-samahin natin. Pagtapos ko nga hong mabalitaan lahat ng kalabasa ay atin na ho itong gagayatin. Kayatin lamang po natin sa sukat na gusto natin. Pagtapos din sa kalabasa, abay nililipat naman tayo din sa ating mga sitaw. Ako nga ho pala'y natatawa kanina gawa ng akala ko ay nakarecord ang paggayat natin ng okra at talong ngayon pala ho hindi. Ayaw, ay sino ho nakaka-relate diyan? Yung pandali ka ng pagsasalita tapos hindi pala nakarecord. Habang nagpiprepare nga po pala tayo ng mga gulay na ating gagamitin sa pagluluto ng pinakbit ay nagpiprito na rin pala tayo dito ng mga isda. Hindi naman ayos na magkapartner yan. Hindi ko alam kung anong tawag sa isda yan. Parang yan yata ay kamag-anak ng galunggong. Basta gayon din ang itsura ay malalapad lamang. Kapag garni yung piniritong isda ay mas masarap po talaga yung toasted na kung saan nyo wala nang matitira sa pusa. Dahil nga medyo ayos na, abay di atin nga nunguin at baka naman sa sobrang toasted ay sunog na ang kalabasan niya. Ay garing ho ay isa sa mahilig mga pak ng ulam kapag may nakikitang luto na. Tapos may nakita rin tayo sa rep na 3 pirasong ulo ng tilapia. Abay di atin na rin yung ipiprito. At mabalik nga ho pala tayo din sa ating gulay na pinakbit. Bali ngayon nga ho, butit may nakita ho ako sa rep na kamatis kaya ho sasamahan na rin natin. Hiwa lamang natin ho siya ng maliliit para mabilis yung madurog mamaya. Tapos ho maghiwa na rin tayo ng sibuyas at bawang. Yung saktuhan lamang ho ay huwag ho nating ilalahat at sobrang dami naman ho. Dahil ayos na nga po ang ating mga sangkap. Abay tara na, umpisa na ho natin ang ating pagluluto. Painitin lang natin ang kawali. Pag alam natin na mainit na yung kawali, lagay na natin ang mantika. At kapag alam natin na mainit na mantika, ilagay na natin ang bawang at sibuyas. Kapag ho talaga ako'y nagigisa, lagi ho nauna ang bawang. Abay, nasa sa inyo yun kung gusto nyo mauna ang sibuyas o ang bawang. Basta kayo ho ang bahala. Kahit kung saan ho kayo masaya digaw. At kapag sa tingin natin ayos na ang bawang at sibuyas, isunod na natin ang kamatis yan. Tapos hahalu-haluin lang ng kaunti. Disclaimer po, kung ano lang po ang available na gulay po sa rep, yun lang po talaga ang aking pinagsasama-sama. Baka sabihin nyo ho, abay kulang ng ganto garni. At dahil nga ho medyo malambot ng kamatis, ay pinipirat-pirat ho natin para lumabas pa ho yung kanyang nakakataso. Tapos isusunod na natin ilagay ang ating kalabasa. Tapos saka natin hahaluin ng isang maganda-ganda. Pagkahalo ay di atin tatakpan. Dahil ganyan ang itsura ba, di susunod na natin ang sitaw. Ilagay na rin natin ang ating mga okra. Haluin lang ng konti at lagyan natin ng asin at siyempre yung ating pampamagic ang lasa para sumarap. Saka natin lalagyan ng tubig at hayan lang kumulo at maluto ang ibang mga gulay and yun na. Pinakahuli natin palang ilalagay yung ating talong dahil mabilis lang siyang maluto. Medyo luto na ang ating pinakbit o baka maghanap pa kayo ng ampalaya o sinasabi ko sa inyo kung ano lang ang available sa aming rep. Kaunting pakulo na lang para sa talong at maluto. Kat yun na, makakain na tayo ng agahan. Tapayan nyo na rin po kami ay sa hanggang dito na lang po. Bye-bye.